Mga kapuso, pasado alas 3 ng hapon nang magtipon sa Sergeant Esguerra Avenue ang ilang lalahok sa Pride March para sa Pride PH Festival sa Quezon Memorial Circle. Kanina bandang alas 4 nakarating na ang Pride March sa Elliptical Road. Halos wala na ring dumaraang mga motorista roon. At ito po ang live na kuha ngayon sa East Avenue. Mabigat po ang daloy na trapiko sa lane na papunta po sa Quezon Memorial Circle. Bumper to bumper na rin ang mga sasakyan sa Quezon Avenue patungo rin sa Quezon Memorial Circle. Ay iba pang ganap sa Pride Festival at ang latest na lagay ng trapiko, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang hapon po! Isang bata ang nasawi at dalawang iba pa ang sugatan matapos po mabundol ng sasakyan sa Tondo, Maynila. Ang suspect napagalamang nagpa-practice pa lang magmaneho. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Bernadette Reyes, exclusive. Mag-alas 2 ng madaling araw kanina, naglalakad ang dalawang batang ito sa kahabaan ng Solis Street, Tondo, Maynila. Ang isa sa mga bata kasama ang kanyang ina. Sa kanan mapapansin na nakahazard ang isang sasakyan. Tumawid sa kabila ang tatlo. Pero ilang hakbang lang, eksakto, pagtawid ng dalawang bata at yung nanay, biglang dumating yung sasakyan. Biglang lumikong ganon. Tama-tama, yung dalawa yung bata at yung isang nanay, nasalpok nung nakablock na sasakyan. sa lugar na ito sa kahabaan ng Solis Street nangyaring aksidente kaninang madaling araw. Sa lakas ng impact ng sasakyan, nayupi ang tricycle na ito pati na ang gate ng bahay. Patay ang 12 anyos na si Princess de la Cruz habang nasa ospital ang mag-ina. Tumangging magpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang sospek. Pero sa pakikipag-usap namin sa kanya, sinabi niyang nag-aaral siyang magmaneho. Humingi na rin siya ng tawad sa mga biktima. Pinapanagot siya ng pamilya ng biktimang namatay sa disgrasya. Ikaos din sila sa buhay. Sana panagutan nung nakadisgrasya hanggang sa kung ano yung kailangang ibigay nilang suporta. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Dalawang suspect ang timbog sa magkahiwalay na operasyon kontra illegal na armas. Ang isa sa kanila nahulihan pa ng illegal na droga. Nakatutok si EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 29 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Na-recover sa kanyang isang revolver at 2 bala. Ayon sa pulisya, nagkandak po ng validation, ang naabutan po nila yung isang lalaki doon. Yung tao na yon na may hawak-hawak na baril. Hindi na nakapalagang suspect. Ayon sa kanya, plano niyang maghiganti sa taong may utang daw sa kanya ng 3,500 pesos at ayaw magbayad. May utang kasi sa akin, kailangan ko ng pambayad sa bahay. Sa kuryente, sinisingil ko. Hindi mo magbayad? Pinagmumura pa ako, kaya hindi ako yung baril ko sa bahay. Dati nang nakulong ang suspect dahil sa droga noong Nobyembre 2022. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect sa Taguig, isang 42 anyos na lalaki rin ang nakuhanan ng baril na may 6 na bala. Nakumpiska rin ng otoridad ang higit 5 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 35,000 pesos. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bukod sa kasong ukol sa illegal na baril. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Abiso po sa mga motorista, magpakarga na hanggat maaga pa dahil meron pong nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, posible madagdagan ng halos 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, asahan ng hanggang 1 peso 30 centavos na patong sa kada litro na taas presyo. At sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, nakakaapekto sa supply ang patuloy na tensyon sa ilang bansa, gaya ng hidwaan ng Ukraine at Russia at sigalot sa Middle East. Wala pa mang pinapangalanang kapalit ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, may mga hamon na agad siyang kakaharapin sa sektor ng edukasyon, kabilang mababang puntos ng Pilipinas sa isang pagsusulit pagdating sa creative thinking. Narito ang aking pagtutok.
Sa report ng PISA o Program for International Student Assessment, halos nangulelat ang Pilipinas pagdating sa creative thinking. Ang score na 14 points sa Pilipinas, pangalawa sa pinakahuli sa 64 na bansang sinuri. Si Patrice Rusiana isang incoming grade 7 pupil sa isang public school sa Maynila at ang inang si Emily, naniniwalang kakabit ng kahirapan ang mababang score ng mga ganitong test sa mga kabataang Pilipino. Base ito sa kanyang araw-araw na nasasaksihan sa mga kaklase. Sa palagay ko po, dala rin po ng kahirapan. Yung iba po talaga kasi hindi nakakapasok. Tapos sa pag-online naman po, wala namang pangbayad ng yung paglo-load sa cellphone. Pag pinaparecitation po sila ng teacher namin, di po sila tumatayo, nahihiya po sila. Dahil hindi nila mabasa o hindi nila maintindihan? Hindi po nila mabasa. Ipinunto rin ito sa report ng PISA kung saan nakasaad na nakaugat sa mababang literacy skills o kahinaan sa pagbabasa ang balakid para maipamalas sa mga mag-aaral ang kanilang pag-iisip na malikhain. Isa ito sa hamon na kakaharapin ng susunod na Education Secretary kapalit na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo, ito ang layong tugunan ng matatag curriculum na simulang ipanatupad nitong 2023. Kasi kung hindi natin ma-master yung basic functional literacy, paano ka aangat pa dun sa mga higher competencies? Kaya gusto natin sa matatag curriculum, bawasan ng subjects, bawasan ng competencies para makapag-focus yung teachers and yung mga estudyante doon sa basic functional literacy. Reading comprehension, math age appropriate, at science. Dagdag niya ang mga reforma sa edukasyon. Kailangan tutukan at tiyakin na ipapatupad ng ayon sa plano. Kaya daw ang susunod na kalihim ng DepEd, dapat may political will na panindigan ang mga direksyon at polisiyang mag-aangat sa antas ng edukasyon sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa kabila ng huling insidente ng pangaharas ng China sa mga Pilipino sundalo sa Ayungin Shoal, naniniwala si PCG spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi pa panahon para manghingi tayo ng tulong sa ibang bansa. Naglabas naman ng isang Chinese tabloid ng video ng anilay ebidensya ng patuloy na reinforcement sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Nakatutok si JP Soriano. Sa ulat ng Global Times, ang tabloid newspaper na pag-aari ng Chinese Communist Party, sikreto umanong nagdala ng materyales ang Pilipinas para sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, batay sa video na eksklusibo nilang nakuha. Mukhaan nila itong may kargang mabibigat na gamit na tinukoy nilang bilang large quantities ng construction materials. Ayon pa sa Global Times, gabi ginawa ang pagdala ng material sa BRP Sierra Madre at nag-welding pa ang Philippine military personnel. Walang binanggit ang Global Times kung kailan kuha ang video na ito. Sa press briefing ng China Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang mga nangyari sa Ayungin Shoal ay dahil daw sa hindi pagtupad ng Pilipinas sa pangako nito kaugnay sa BRP Sierra Madre. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ng Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines kaugnay sa ulat ng Global Times at sa pahayag ng China. Kaugnay naman sa insidente sa Ayungin Shoal nitong Lunes, kung saan may dalang mga kutsilyo, sibat, machete at mga palakol ang China Coast Guard na nangharang sa mga taga-Philippine Navy. Muling nanawagan ng DFA sa China na sumunod sa international law, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award na nagbabasura sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Nauna nang sinabi ng National Maritime Council na hindi maituturing na armed attack ang insidente at patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong pakikipag-usap sa China. Ang intensyon ng Philippine government is to do the resupply operation last Monday. Ang objective ng China ay harangin ang resupply operation. That's how simple we should look at the last incident. Sinang-ayunan ito ng isang maritime law professor. And so a single incident, no, even though it might be serious and might constitute an unlawful act under international law, no, that is not yet sufficient ground, no, for the initiation of hostilities, no, such as in the exercise of self-defense, no, or collective self-defense.
Ayon pa kay Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea. And right now, we don't see any reason that we will be requesting any foreign actors to support our ordinary and routine resupply mission to BRP Sierra Madre. Ayon sa PCG, base sa NMC meeting kahapon, magpapatuloy ang regular at routine RORE mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kaugnay sa ulat ng Global Times, sinabi ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea na ang pangharas at pagpigil ng China sa regular at legal na misyon ng AFP ay nagpapakita ng kanilang tahasang paglabag sa international law. Patunay raw ito ng anyay greedy ambition ng China na nagudyok sa kanila na gumamit ng dahas. Muli nabuga ng gas at usok ang Bulkang Taal. Ayon sa PHIVOLCS na monitor ang paglabas ng makapal na plume ng bulkan kanina madaling araw hanggang alas 8 ng umaga. May mga pagyanig din malapit sa bulkan na tumagal ng 12 minuto. May digasing din ang Taal nitong Huwebes kung kailan mayigit 4,600 tons ng sulfur dioxide o asupre ang ibinuga ng bulkan na nasa alert level 1 pa rin. 5 sasakyan ang naararo ng isang MPV sa Pasay City. Ang driver na sangkot nawalan umano ng malay sa gitna ng kanyang biyahe. Nakatutok si Jomar Apresto. Inararo ng isang AUV ang ilang sasakyan na nakaparada sa Vicente Soto Street sa Cultural Center of the Philippines Complex sa Pasay City. Ayon sa Pasay Traffic Bureau, naganap ang aksidente pasado alas 10 ng gabi nitong Biyernes. Papunta ng Ross Boulevard ang babaeng driver nang bigla siyang mawala ng malay. May sakit umano kasi siyang diabetes. Nadamay sa aksidente ang nasa 5 sasakyan na nakaparada lang sa lugar. Isa dito, tumalsik pa ng ilang metro. Isang aso naman na pag-alagalang namatay matapos madamay sa nangyari. Sinubukang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng driver ng AUV pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Posibleng maharap sa reklamong reckless driving resulting to multiple damage to property ang driver. Patuloy pa ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Sa susunod na buwan na ang 2024 Paris Olympics at ang mga pambatong atleta ng Pilipinas sasabak sa isang buwang training camp sa France. Ang send-off sa ating mga atleta tinutukan ni EJ Gomez. Lumipad na pa France ang mga pambatong atleta ng Pilipinas para sa 2024 Paris Olympics. Isang buwan silang sasailalim sa training camp sa Metz, France bago ang kompetisyon sa July 26. Napakataas ng moral ng mga atleta at ng mga opisyal. Ngayon lang ata ganitong magsasama-sama, sabay-sabay in one training camp. Ang training camp malaking bagay raw para sa mga atleta gaya ni Pinoy boxer Nesty Petesio. Baka magkakuhaan ng style talaga, pero syempre patalinuhan lang. Flag bearers sina Nesty Petesio at Carlo Paalam ng Team Pilipinas sa opening ceremony ng Paris Olympics. Sobrang saya po, lalo na po na pag lumaban ka. Magkahalong pressure at excitement ang pakiramdam ng first-time Olympians na sina Hergy Bacyadan at Ira Villegas. Focus na kami dun sa kalaban tsaka sa mga technique. Dati pinapangarap ko lang siya tapos ngayon po nandito na po ako. Ang weightlifting team naman na kinabibilangan ni na Elrin Ando, John Ceniza at Vanessa Sarno nakatakdang mag-training sa Metz at Belize. Kailangan din namin i-adapt yung klima doon. Yung mindset ko lang po, ginagawa ko po yung best ko. Ang Pinay rower na si Joanny Delgaco handa na rin. Dedication, tapos disiplina sa sarili, tsaka hard work. May 15 atleta na ang Pilipinas na pasok sa Paris Olympics. Posible pa raw itong madagdagan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Gamit ang lubid, hinatak ng backhoe ang bus na yan sa Davao del Sur. Nabalaho ito sa gitna ng baha, bunsod ng pag-ulan. Hindi raw inakala ng driver na mataas ang tubig sa highway. Ang bus ay sa LGU ng bayan ng Makilala, Cotabato at lula ng ilang PWD
na nagpa-check up sa Davao City. Wala namang nasaktan sa kanila. Dalawang lalaki sa Cebu arestado sa pangingikil umano. Sa Ilocos Sur, may estudyante namang sinaksak ng kapwa minor de edad. Paspasan natin ang ilang balita sa probinsya sa pagtutok ni Jonathan Andal. Grade 12 student, sugatan matapos saksakin ng kanyang nakaalitan sa Vigan, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nagkahamunan ang dalawa na nauwi sa pananaksak. Agad na naaresto ang nanaksak pero dahil minor de edad siya, isinangguni ang kaso sa City Social Welfare and Development Office. Nakalabas na sa ospital ang biktima at nagpapagaling. Desidido raw ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso. Lalaking miyembro ng Philippine Coast Guard patay matapos barilin sa Lamitan, Basilan. Ayon sa pulisya, naglalakad ang biktima kasama ang kanyang girlfriend nang barilin ng sospek na agad tumakas sakay ng motorsiklo. Namatay sa ospital ang biktima. Tinutugis ang sospek. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang PCG. You were informed already sa inyong ride. Dalawang lalaking sangkot sa robbery extortion huli sa Cebu City. Nagpasaklolo sa NBI ang babaeng biktima matapos humingi ng 1 million pesos ang sospek kapalit sa pagbura ng kanyang pribadong video. Patong-patong na reklamo ang isinampalaban sa mga sospek na todo tanggi sa mga paratang. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Para mas ma-enjoy ang pamamasyal sa makasaysayang Intramuros sa Maynila, may kalsada roong ginawa ng eksklusibo para sa mga naglalakad at nagbibisikleta. Nakatutok si Mariza Mali. Hey Nationalians! We are here at Casa Manila Museum. Relax sa paglalakad at nagva-vlog pa ng kanilang Intramuros trip ang mga tourism student na ito sa kahabaan ng General Luna Street sa Intramuros, Maynila. Simula kahapon, mga pedestrian at biker na lang ang pwedeng dumaan sa mahigit 9-kilometer stretch ng General Luna Street mula Fort Santiago hanggang pamantasang lungsod ng Maynila. Binigyang patnubay po, binigyan ng kahalagahan yung pagkakaroon ng mobility ng mga tao or being pedestrian friendly. Mas mabubos natin yung tourism. Dahil po sa sikip ng mga kalsada po dito sa Intramuros, halos po nagsasabay ang mga turista sa mga sasakyan. Kaya po nagtalaga po kami ng isang street para sa mga bikers at mga pedestrians lang po. Ang mga dating asfalto at sementadong daan, pinalitan ng bricks para madaling matukoy kung ano ang mga bawal ng daanan ng sasakyan. Kung may sasakyan mang daraan, for emergency na lang, o kaya'y para sa mga opisina at establishmento sa General Luna Street. Wala na pong masyadong sasakyan, less pollution na po, at gayon din po ang pagbibigay ng magandang pangangatawan sa mga turista natin dahil sa paglalakad at pagbabike po. Ang bikers na ito enjoy na sa pamamasyal, nakapag-exercise pa. Safe and secured naman ang ramdam ng iba pang turista sa Intramuros, magkasintahan man o Gen Z. Masarap pong mag-ikot-ikot dito sa Intra, kaya nag-extend pa po kami ng 1 more hour pa. Since we live now today in 21st century na, di ba, parang wala na po masyadong mga place na parang katulad dito ng Intramuros na makita pa rin yung ganda ng history ng kasaysayan. Ang vintage po ng Atake. At the same time po, yung history mismo ng lugar na to, mas natetreasure po yung memories nung nakaraan ko. Natuwa rin sa pamamasyal ang mga galing probinsya at banyaga kahit inulan. It's really perfect for pedestrians. We stopped, took photos. Felt very safe, you know. Mas safe kami, comfortable kami dun sa place na dadaanan po namin. At para pati mga PWD ay mag-enjoy, inayos at pinaganda na rin ang mga accessibility ramp dito. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok 24 oras. Sinampahan ang reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ng Barangay Tanod na pumatay sa asong si Kilua noong Marso sa Imlaor, Camarines Sur. Si Kilua, ang golden retriever na matapos makawala ay hinuli at isinako ng tanod. Ang depensa ng tanod noon ay may nakagat si Kilua. Sa post ng Philippine Animal Welfare Society, nakitaan ang probable cause ng Provincial Prosecution Service Iriga City, si Anthony Solares, para kasuhan ng animal cruelty. Bilang isa siyang public officer, maaari siyang maparusahan ng kulong na hanggang 3 taon o kaya magmulta ng 250,000 pesos. Hindi patukoy kung kailan sisimulan ang paglilitis. Pinasinayaan na sa South Korea ang isa sa 2 barkong binili sa ilalim ng Corvette Acquisition Program ng Philippine Navy. Ang corvette na BRP Miguel Malvar ay may anti-ship missiles, vertical launching system at
Active Electronically Scanned Array. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, nananatiling sumusunod ang kagawaran sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept para mas mapalakas ang hukbong sanatahan at depensa ng bansa. Nagpasalamat din ang kalihim sa South Korea para sa suporta nito sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Buhay na buhay at makulay ang selebrasyon ng Pride PH Festival 2024 sa Quezon City ngayong araw. At mula sa Quezon Memorial Circle, nakatutok live si Katrina Son. Katrina. Ivan, inaasahan nga na libo-libo ang magsasama-sama ngayon sa Quezon Memorial Circle para sa ginaganap ngayon na Pride PH Festival 2024. Puno ng kasiyahan at kulay. Samahan pa ng iba't ibang costume sa formang pang-runway. Ganyan ang Love Laban to Everyone. Pride PH Festival 2024 sa Quezon Memorial Circle ngayong araw para sa Pride Month. Pinangunahan ito ng Pride PH katuwang ang Quezon City LGU. We have to always remember that Pride is a protest. Kahit may mga kasiyahan tayo, tandaan natin na malayo pa ang ating laban sa pakikipagbaka sa karapatan ng mga LGBT community. At dito po nararamdaman namin yung pagtanggap at pagkakaisa naming mga LGBT member. 20 years ago, ibang-iba yung Pride Month during the time, pero ngayon we're so open na. Ang gaan lang sa pakiramdam na maging totoo sa sarili mo. Para may pagtanggol namin ang aming karapatan, para maisa boses namin ang aming mga pinaglalaban dahil tao rin naman kami. May mga booth din tulad ng libreng HIV testing na ito. Kasama nga sa aktibidad ang pagmamarcha ng mga lumuhok rito mula dito sa Tomas Morato sa Quezon City patungo nga yan sa Quezon Memorial Circle. Naging maingay at buhay na buhay ang parada. Ang mga grupo, kanya-kanyang mga pakulo. May mga bandang tumutugtog. May float na may iba't ibang disenyo. Pero lahat, sumasalamin umano sa pagkakaisa at pagmamahal para sa lahat. Sa taya ng mga nag-organisa ng aktibidad, aabot sa 20,000 ang mga sumali sa Pride March. Kaninang umaga naman, sa pangunguna ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, idinaos ang graduation march kung saan malaya ang mga estudyanteng miyembro ng LGBTQIA+ community na magsuot ng kanilang preferred graduation attire. Sobrang powerful para magkaroon ng Ivan, sa ngayon nga ay nakarating na sa Quezon Memorial Circle yung mga sumali kanina sa Pride March. Dumagsa rin yung mga iba pa na mga kaibigan raw nila at nakikiisa sila sa gaganapin naman mamayang gabi na Pride Night. Kahit umuulan ngayon, Ivan, di nila ito alintana at talagang inaantay ang gaganapin mamayang gabi na Pride Night. Ivan? Maraming salamat, Katrina Son. Sa murang edad, malaking karangalan ang hatid ng mga batang atletang lalaban para sa Pilipinas sa Spartan Kids World Championship sa China. Ang kanilang hilig at husay sa sports, nagagamit din daw nila sa pag-aaral at paghahanda sa kinabukasan. Kilalanin po sila sa pagtutok ni Mark Salazar. Ganito sanayin ang mga susunod na kampyon. Sa paraang masaya, pero batak na batak dahil ensayo ito para masukat ang kanilang talas at lakas sa larangan ng obstacle course racing. Ilan sa mga batang ito ay pambato natin sa Spartan Kids World Championship na gaganapin sa Chongli, China sa August 10 hanggang 18. Si Nicolette Celis, 7 years old ang pinakabata sa delegasyon. Small but terrible dahil may 12 medals na siya mula sa Spartan Kids Philippines. I just want to be stronger, healthier, and make friends. I run a lot, I work out a lot, and I move a lot. I think I ran since I was 2. Isa pang pambato natin ang taga-Baguiong si Logan Limbo, 10 years old. I like this more than the gadget because it's more fun. Because you're with friends, and also it's like you're playing in a playground. Sometimes I need to problem solve, but like in the rings, I need to like figure out what technique I'm gonna use in the rings. And I think of it before the race.
Athletic din ang mga magulang ng mga batang ito. Kung ang nanay mo nga naman ay si Marites Noquiao na SEA Games gold medalist at 6th place sa Spartan World Championship, malamang race like mom din ang motto mo sa buhay. Kung kaya ng mama ko, kaya ko din yan. May ganung level, may ganung motivation. Malaking tulong din ang sport sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Na-train sila na kung may problema or may obstacles, kayang solusyonan or kayang i-overcome. Bukod sa pag-aaral, na ituturo rin ng sports ang maayos na pamumuhay. Nag-i-inline yung mga gagawin mo, like yung pagtulog mo, yung lifestyle mo na iiba. Oo. Tinatama niya yung lifestyle mo. Nagda-diet ka din. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, may pag-uulan po ngayon sa Metro Manila at ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang hanging habagat sa western section ng Southern Luzon. Magpapaulan yan sa Palawan, Occidental Mindoro, Aklan at Antique. Gayun din sa Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Magdadala rin ng kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Asahan din na maging maulan bukas. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng malalakas na ulan sa halos buong Luzon sa hapon. Pero hihina po yan pagdating ng gabi. At asahan din ang ulan sa Metro Manila. Bukas na umaga, posible ng ulanin ang Visayas at Mindanao at inaasahang mas lalakas pa sa gabi. Kaya maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Bukod kina Bea Alonzo at Carla Abellana, kilalanin ang iba pang stars na dapat abangan sa newest murder mystery drama series na Widow's War. Silipin niyan sa aking chika. Oh my God, nag-alaga nga kami ng ahas sa pamamahay namin! Sa palitan pa lang ng linya. Paglalaman ko rin yung nanay ko, magkamatayan na. At pisikala ng dalawang widows, played by Carla Abellana and Bea Alonzo. See you in hell! It's giving war. Pero hindi lang sila ang dapat bantayan sa nalalapit ng pagpasok sa madilim at misteryosong mundo ng Pamilya Palacios. Ang dark plot at gray personas bibigyang buhay ni na Benjamin Alves, Rafael Rosel, Lito Pimentel, Timmy Cruz, Rita Daniela, Jackie Lu Blanco, Tonton Gutierrez, Jean Garcia at marami pang iba. May kanya-kanya silang motibo at sikreto. Imbibe a character that you know in real life you wouldn't forgive. That's yung pinaka-challenging. Ang hirap magbitaw ng salita kasi isang word lang talaga sa character ko. Madaming ma-spoil na mga pwedeng mangyari. So yun yung pinaka-challenge sa akin. Kailangan kong bantayan to. Masaya ako kasi nakikita ko up close kung paano sila nakakapag-work. Siyempre, I learn from them. Tulad ng mga naunang kapuso mystery drama series na Widow's Web at Royal Blood. Hindi raw predictable ang magiging takbo ng kwento ng spin-off na Widow's War. Every day, meron ka na-discover. It's this genre. You kind of don't know kung baka pwedeng pumunta dito or dito. So, it makes it more exciting. Thank you, Nelson. Mga kapuso, nagtipon-tipon po sa California, sa Amerika, ang mga asong bentahe ang kanilang kakaibang look. Ang pinaglalabanan po nila ang titulong World's Ugliest Dog. Pero sa mga asong lumahok sa patimpalak, nanguna ang look ng Pekingese na si Wild Peng. Sumunod sa kanya ang wheelchair-bound na pug na si Ro. Third place naman ang mixed breed rescue dog na si Daisy May. Ay, malaki premyo, $5,000 ang mayuwi ni Wild Tang at may chance pa siyang ma-feature sa isang show sa Amerika. Cute pa rin naman yan. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Tia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube.
Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.